Ang Estados Unidos ay naghahanda para sa hayagang digmaan laban sa China at Rusya. Naglalaan ang Pentagon ng 10 bilyong dolyar para sa muling pag-aarmas at pagbili ng mga misil. Binabago ang doktrinang nuklear at sinisimulan ang multi-bilyong dolyar na programang pagtatayo ng mga submarinong nuklear. Ngayong araw, ika-5 ng Agosto, nalaman agad ang ilang desisyon ng kagawaran ng militar ng Amerika na kapag pinagsama-sama ay bumubuo ng larawan ng paghahanda para sa mas malawakang tunggalian kaysa sa kasalukuyang mga lokal na labanan sa Ukraine at gitnang silangan. Ang Pentagon ay bumubuo ng bagong lihim na estratehiyang nuklear para sa posibleng regional na tunggalian laban sa China o Rusya. Kasabay nito, naglaan ang hukbong dagat ng Estados Unidos ng halos 80 bilyong dolyar para palawakin ang produksyon ng mga submarinong nuklear. Samantala sa Europa, hayagang ipinapahayag ang panawagan na maghanda ng sarili at independenteng plano ng depensa na hindi umaasa sa suporta ng Amerika sakaling magkaroon ng direktang digmaan laban sa Rusya. Ayon sa mayakda ng panawagang ito, posible umanong maganap ang konbensyonal na digmaan ng Moscow laban sa Europa sa susunod na mga taon o buwan. Dito, lumitaw ang napakaraming detalye kung paano tunay na nagbabago ang Amerika patungo sa panibagong direksyon ng militar at malinaw na naghahanda sila para sa mas malaki pang bagay. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang 3 desisyong ito at ang nag-uugnay sa kanila. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang mga paksang ito, pero bago magsimula, pakisuri kung nakasubscribe na kayo sa YouTube channel na ito, baka nanonood lang kayo. Hindi pa rin kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button, papunta na tayo sa 300,000 subscribers. Salamat sa suporta, mag-subscribe na! Simulan natin sa bagong nuclear strategy ng Estados Unidos dahil ito ang pinakamakabuluhan at nakakabahala parte ng episode na yon. Pinamumunuan ito ng Political Department Head ng Pentagon na si Elbridge Colby bilang bahagi ng regular na pagsusuri ng nuclear policy ayon sa kanya na tradisyonal na ginagawa tuwing bagong administrasyon ng presidente ng Estados Unidos. Pero ang nilalaman ng kasalukuyang pagsusuri ay lumalampas, sa totoo lang, ng malayo sa alam mo karaniwang routine na proseso. Hindi. Dito magkakaroon ng malalaking pagbabago. Ayon sa mga source ng NBC News, kinukwestiyon ng dokumento ang paraan ng paggamit ng sandatang nuclear na sa loob ng mga dekada ay halos hindi nagbabago. Ang pangunahing elemento ng bagong estratehiya sa ilalim ni Donald Trump ay ang mas mataas na atensyon sa posibleng paggamit ng taktikal na sandatang nuklear na may maikling abot lalo na sa panahon ng regional na labanan laban sa China o Rusya. Ibig sabihin, hindi ito ukol sa pandaigdigang palitan ng estratehikong pag-atake gaya ng mutual assured destruction noong Cold War. Tungkol ito sa limitadong regional na paggamit ng mas mahinang sandatang nuklear. Hindi rin itinatago ng Washington, nagpasya silang repasuhin ang kanilang mga diskarte. Kaagad pagkatapos ilagay ng Rusya ang mismong tactical na sandatang nuclear sa Belarus at nagbanta na gagamitin ito laban sa Ukraine. Ngayon sa Pentagon, sinasabi nila na kailangang baguhin ang estratehiya para magamit ang tactical na sandatang nuclear sa anumang labanan. Bagamat ayon sa datos ng NBC News, ang mga panukala ay nakatanggap na ng batikos mula sa ilang mambabatas at militar ng Estados Unidos na nangangamba sa biglaang pagbaba ng antas sa paggamit ng sandatang nuklear. Malinaw ang lohika ng kritikang ito. Kung ang maikling abot na tactical na sandatang nuklear ay itinuturing na makatotohanan na maaring gamitin na kasangkapan sa isang regional na tunggalian at hindi bilang huling sukdulang hakbang, bumababa ang mismong psikolohikal at estratehikong hadlang sa paggamit nito. Ito ang kinatatakutan ng mga kritiko ng dokumento at mismong sistemang Amerikano na baka ituring ang taktikal na raketang nuklear na parang karaniwang cruise o ballistic missile. Ibig sabihin, magiging kapareho lang ng pagpapakawala ng cruise o ballistic missile ang paggamit ng ganong uri ng taktikal na raketang nuklear. Bakit kaya ito nangyayari ngayon? Nakaka-interest din. Ang totoo niyan, nitong Pebrero ng taong ito ay nag-expire na ang kasunduan ng START. 3,
sa pagitan ng Russia at Estados Unidos, yung kasunduan na dekada nang naglilimita sa bilang ng mga estratehikong sandatang nuklear ng magkabilang panig. Hindi na pinalawig ang kasunduan, pero paulit-ulit na binigandiin sa Washington na anumang bagong kasunduan na katulad nito ay dapat isama na rin ng China. Ibig sabihin, ayon sa Amerika, hindi na angkop ang dating dalawang panig na lohika ng paglimita ng armas sa kasalukuyan, kung saan sabay na pinapalakas ng Moscow at Beijing ang kanilang nuclear na kakayahan. Parang sinasabi nila, hindi pwedeng gumawa ng kasunduan sa pagitan ng Moscow at Washington habang hiwalay ang Beijing. Noong nakarang tagsibol ng taong ito, diretsang sinabi ni Robert Kadlec, ang assistant ng pinuno ng Pentagon, ang tungkol sa krisis na dulot ng pangangailangang sabay na pigilan ang dalawang nuclear na kapangyarihan. Itong krisis ng dobleng pagpigil ang mismong nilalaman kung bakit inihahanda ang dokumento na nakatuon agad sa dalawang posibleng frente, hindi lang isa gaya ng dati. Kasabay ng pagsusuri sa nuclear na estratehiya, lumitaw ang isang konkretong material na hakbang na ramdam sa laki ng pondong inilaan at mahahawakan mo na ngayon. Ang hukbong dagat ng Estados Unidos ng Amerika ay naglaan ng mahigit 76 na bilyong dolyar o 76 na tuldok 5 bilyong dolyar para sa pagpapalawak ng produksyon ng dalawang uri ng submarino ng sabay. Mga submarinong pangatake ng klaseng Virginia at mga submarinong may dalang mga balistikong raketang nuklear ng klaseng Columbia. Ang opisyal na pahayag ng ahensya ay ganito: ang karagdagang pondo ay inilaan para palakasin ang nuclear deterrence ng Estados Unidos at suportahan ang industriyang Amerikano. At pansinin ninyo ang pagpili mismo ng dalawang uri ng submarino na ito, dahil hindi ito nagkataon at direktang konektado sa nire-review na nuclear strategy. Ang Virginia ay submarinong pang-atake na dinisenyo para sa tumpak na pag-atake, pagmamanman at karaniwang hindi nuclear na labanan. Samantalang, ang Columbia ay isang estratehikong bahagi ng nuclear triad. Mga submarino na nagdadala ng intercontinental na ballistic missiles na ang tanging layunin ay ang pagpigil sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at lihim na banta ng ganting nuclear strike laban sa kalaban. At ang sabayang pagpopundo sa dalawang klase ay nangangahulugan na pinalalakas ng Pentagon ang parehong konbensyonal na kakayahang umatake at ang estratehikong nuclear na bahagi ng sabay na lohikal na tumutugma sa bagong doktrinang nuklear na isinasalang-alang pati ang konbensyonal na tunggalyang panrehiyon at ang potensyal na taktikal na paggamit ng sandatang nuklear bilang mga realistiko, hindi lang mga hipotetikal na senaryo. Ngayon, ito rin ang panig ng Europa sa kwentong ito at kumikilos na sila ng mag-isa na nagpapakitang mula ngayon ay kailangang umaksyon ang Europa para sa sarili nila. Ngayon, inilalahad ng The Guardian ang matinding pananaw tungkol sa seguridad ng Europa. Narito ang CP. Nagsisimula ang mga ambisyong imperial ng Rusya sa Ukraina, ngunit hindi ito nagtatapos doon. Ipinapakita ng mga provokasyon at hybrid na panghihimasok ng Rusya sa politikang Europa na posibleng simulan ng Moscow ang ganap na digmaan laban sa Europa sa mga susunod na taon o buwan. Sa ganitong sitwasyon, ang mga bansang Europeo, lalo na yung pinakamalapit sa hangganan ng Rusya, ay nagpapataas ng kanilang mga budget para sa depensa. Ngayon, hiwalay na tinatalakay ng The Guardian ang kasalukuyang popular na slogan sa politika ng Europa: mas malakas na Europa sa mas malakas na NATO. Sabi ng The Guardian, pakinggan ninyo, mililigo kayo ng slogan, kalokohan ng ito. Ganito ang lohika. Oo, pinalalakas talaga ng mga Europeo ang kanilang lakas militar. Ngunit ang buong alyansa ay humihina kapag walang ganap na partisipasyon ng Estados Unidos. Ibig sabihin, ang simpleng pagdagdag ng lakas ng ilang mga hukbong Europeo ay hindi otomatikong nakakapantay sa antas ng proteksyon. Sa loob ng dekada, presensyang militar at mga rekurso ng Amerika lang ang nagbibigay bilang pundasyon ng kolektibong depensa. Dito pumapasok ang lohikal na kaugnayan sa lahat ng tinalakay natin kanina sa episode na ito. Ang ibig sabihin ng panawagan ng The Guardian ay na ang Europa ay hindi lang basta dapat magdagdag ng sariling armas, maglaan ng mas maraming pera para sa sandata at tapos na. Hindi ganoon. Dapat gumawa ang Europa ng sarili nilang independentang plano ng depensa sakaling magkaroon ng digmaan laban sa Rusya
at hindi lang umasa sa automatiko at demokratikong proteksyon ng Amerika. Ito rin mismo ang lohika na pinatutunayan ng nirerebisang estratehiyang nuklear ng Pentagon. Kung opisyal nang inihanda ng Amerika ang estratehiyang militar at nuklear para sa dalawang posibleng frente sa China at Rusya. Nauubos ng inventaryo ng mga konbensyonal na armas dahil sa sabayang digmaan laban sa Iran. Sa puntong ito, ang Washington, gaya ng alam ninyo, napipilitang tumangi kahit sa Ukraine na magbigay ng mga nakahandang misailang interceptor para sa sistemang Patriot. May dahilan ang mga kabisera ng Europa na magduda kung magkaroon ng direktang sagupaan sa mga Ruso. Ang suporta ng Amerika ay magiging mabilis, kumpleto at sapat ito sa mismong oras na kinakailangan nila ito. Kaya pagsamahin natin ang tatlong salik na ito sa iisang larawan. Naghanda ang Pentagon ng lihim na doktrinang nuklear na sabay na nakatuon sa China at Rusya na may malinaw na paglilipat ng pokus. Istruktura milya kada oras. Ngunit ang pagbabagong ito ay nagdudulot ng pangamba sa ilang mambabatas at militar ng Amerika mula sa loob ng kanilang sistema. Kasabay nito, ang hukbong dagat ng Amerika ay naglalaan ng halos 77 bilyong dolyar partikular sa mga klase ng submarino na nagbibigay ng karaniwang presensyang opensibo at nagbibigay rin ng estratehikong nuklear na pagpigil. Samantala, sa Europa, lumalabas ang tahasang babala. May babala mula sa The Guardian tungkol sa posibleng digmaan laban sa Rusya sa loob ng ilang buwan na lang, na sinasabayan ng panawagan na bumuo ng sarili at ganap na independenteng estratehiyang depensa na hiwalay sa Estados Unidos. Gaya ng alam ninyo, parang tatlong hiwalay na pangyayari ito. Hindi. Ito ay isang pinagkaisang larawan kung paano sabay-sabay naghahanda ang mga pinakamalalaking militar na kapangyarihan para sa isang senaryo na kamakailan lang ay mahirap pang maisip. Hindi, na yon ay malinaw na lahat ng ito ay binubuo sa antas ng buong doktrina at ng mga estratehiya ng depensa. At malinaw na, sige, balikan pa natin ulit. Ang mga Amerikano ay gumagawa ng bagong estratehiyang nuklear na maaaring gawing karaniwan ang paggamit ng tactical na sandatang nuklear. Naglalagak sila ng 10-10 bilyong dolyar, lalo na sa mga submarinong pandigma na kayang magsagawa ng konbensyonal at nuklear na digmaan. Nagigising na ang Europa at sinasabi nilang kailangan nilang bumuo ng sariling estratehiya ng pagpigil laban sa mga mababangis na Ruso. Sa madaling salita, dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Lubos akong magpapasalamat kung susuportahan ninyo ang independenteng YouTube channel ko. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.